mawala yung ilaw. Ibig sabihin, oversupply yung panot. Dito makita rin natin dito kung ito siya, itong wire nito nakakabit. Guys, kumusta? Meron lang akong konting i-share sa inyo guys na isang paraan para pwede nating iparallel yung magkaibang battery. Ibig sabihin yung magkaibang parameters ng battery. Halimbawa ito siya 3S na 18650, tapos ditong sa kabila ay sealed lead acid batteries. So alam natin itong dalawa ng ito ay magkaiba ng parameters yan. So itong ginawa ko ngayon, iparallel ko sila gamit itong inverter booster natin. Yan siya. So kung napanood nyo yung previous video natin na pinarallel ko sila gamit ang itong power relay, ito isang paraanan naman ito. So ganito ko siya kinabit guys. Ito siya, itong inverter natin na inverter na booster. Kinabit ko siya dito sa secondary battery natin. Kasi ang ginawa kong main ngayon is ito yung ginawa kong yung lead acid battery natin ng primary. Dito nakakabit yung malaking wire ng inverter natin. Yan. So itong secondary batteries natin, ang trabaho niya ay i-maintain yung voltahe nito sa 12.5 batteries volts. So para magawa yon, ginamitan ko siya ng ito siya, itong booster natin. Yan siya. Pero before nyo siya ikabit guys, kailangan i-check muna nyo yung voltahe nito. Kung halimbawa na full charge nyo siya is tapos kung kinabit nyo na sa inverter, ang voltahe niya is 12.6 ganyan, iset nyo muna ito sa 12.6 itong converter ng 12.6 din, para pag ikabit nyo na siya dito, manatili lang ito siya ng 12.6. Yan. Tapos after nyo makabit yon, i-adjust nyo dito sa current nito. So itong medyo critical sa pag adjust ng voltahe dito sa current, kasi medyo sensitive yung trim nito yan o. So dapat ang ilaw niya lang guys, ganyan lang siya kaliit guys yan. Yan, makita ba sa video? Dapat ganyan lang siya kaliit. Ibig sabihin nagsusupply lang yan siya ng current, mga 5 amperes lang yata ang current lang yan pag ganyan. Kasi ginamitan ko siya yung isang araw ng ito para ma-monitor ko yung current niya. Pag ganyan lang yung kwan niya, estimate ko lang siya sa 5 current lang yung ginasupply ko dito. Yung ginashare na itong secondary. 5 amperes lang ang i-share niya dito sa main batteries natin. So ganyan lang yung kwan niya. So pag i-overcurrent mo yan, iikot mo lang ito siya ng counter clockwise. Tingnan mo guys, mawala yung ilaw niya dyan na maliit. Ito mawala yan. Pag supplyan mo siya ng malaking current, mawala yung ilaw. Ibig sabihin oversupply yung panot. Dito makita rin natin dito kung ito siya, itong wire nito nakakabit dito sa secondary batteries natin.
So mapansin mo ito guys, itong 12.03 natin, magliit yan, battery, itong voltahe nito. Magliit yan siya pag lakihan natin yung current na i-supply dito sa primary batteries natin. Ikot natin guys at tingnan nyo ito guys. Ayan. Makita ba sa video yan? Ayan, ayan. Bis na 12 yan, iikot ko ito. Iikot ko siya para mag-supply ng mas malaking current dito. Ganito, i-trim lang natin ng counterclockwise. Maliit lang. Lapit ko na lang dito para pamasdan nyo yung voltahe guys, magliit yan. Yan, nagliit siya oh. Yan, ibig sabihin pag ganyan kaliit, yan, baliit ko pa. Yan, ibig sabihin nagsusupply siya ng malaking current dito sa main batteries natin. Yan. So, para hindi mauna ma-drain ito, pantay lang yung equal contribution lang nila dito sa inverter natin. So dapat equal lang yung current na ginasupply nila dito. Kasi currently ang watts na ginagamit natin ngayon ito 170. So i-adjust natin. Mas big sabihin mas malaki yung contribution nito kaysa dito. So para maging equal sila, adjust natin siya. Ito, trim natin ulit hanggang sa maging 12 volts ulit itong secondary batteries natin. Yan, pamasdan nyo yung voltahe hanggang sa maglaki guys. Yan, palaki natin at trim natin hanggang sa maging 12 volts. Yan, 12 volts. Pag 12 volts na yan siya, pagmasdan nyo yung ilaw dito guys, yan o, yung maliit na ilaw guys, to. Yung maliit na ilaw yan. Pag ganyan lang ang kuha niya, ibig sabihin equal distribution ito dito sa inverter supply niya. Equal distribution. Yan. Kasi alam naman natin itong parameters na ito, ang nominal voltahe nito is 11.1. So napakamababa yung nominal voltage niya dito i-compare natin sa lead acid battery. So yan ang ginawa ko. Dahil sa wala akong buck converter, ito ang ginamit ko. Ito ang ginawa kong main batteries para mag-up yung voltahe nito. Pero kung meron kayong buck converter guys, pwede nyo gawing secondary itong lead acid, ito ang gawin yung main batteries nyo. So dito nyo ikakabit yung itong malaking wire nito sa inverter nyo. Yan. So yan lang yung i-share ko sa inyo na isang paraan para makabit yung dalawang battery na magkaiba ang parameters. Yan. So ito ngayon guys, nakakuha nito ngayon, naka off grid ako ng bahay. Ito yung bahay natin, ito nasa second floor ako. Ang nakakabit dito yung ref, TV, electric fan, pati mga lights. Ayan. So para may ebidensya tayo na naka off grid talaga yan, puntahan natin yung main breaker. Ito nakailaw yung patay natin. Puntahan natin yung circuit breaker natin, yung main na naka-off. Ayan. Ayan siya guys, so naka-off. O naka-off yung main. Ayan. Ito yung aircon na isa. Yung 2 horsepower. Ito yung 2.5. Ito yung 2 horsepower, ito yung 1.5, pero naka-off yan lahat. Yan. Off. So ang mga nakasupply lang dito yung lights, pati mga outlets. Pati yung ref natin
naka off grid na itong ref natin. Nilagyan ko siya ng sariling, ayan o. Ayan, ganyan katipid yung ref natin guys. 1.7 watts lang pag hindi umandar yung compressor niya. So matipid itong ganitong klaseng ref guys. Samsung na digital inverter. Matipid talaga siya sa konsumo ng kuryente pag naka-inverter. So yan, balikan natin yung kung saan yung kuha natin. Yung inverter natin kung saan ko siya kinabit. Ito lang siya nagkakabit guys. So ginamitan ko lang siya na isang malaking wire. Ito yung sa on-grid. Yan. So naka-grid yan. So itong wire na itong isa, ito, nasa inverter yan nakakabit. Siya. Itong extension na ito, sa inverter yan. Yan na siya. Ito sa likod, papunta doon. Papunta dyan. Mag-meter siya dito. Punta siya dito. Yan. Kasi ang purpose talaga ng kuwan ko dito guys, actually itong setup ko para lang sa CCTV camera natin pati yung sa wifi. Pero since na kaya pala ng inverter natin, yung bahay, mga ilaw pati mga outlet, kaya niya. Ginawa ko na lang siyang off-grid. So ang panel natin ginagamit dito, dalawang 200 lang yan siya na 200 watts na solar panel. Yan. So alas 3 na ngayon, mag-alas 3 na. Ganyan lang yung nakuha natin na amperahe. Pero kanina yan guys, umabot siya ng 25 amperes. Umabot siya ng 25 amperes kanina. Pero ngayon medyo makulimlim na. Wala na masyadong araw. Ito lang yung nakuha natin. Pero okay na. Full charge pa man ito. Ito siya, nagamit ko na kanina. Mula kanina. Kasi bago ko lang ito giset-up ng ganito. So, ayan guys. Kung nagustuhan niyo yung video natin guys, mag-comment lang kayo sa video natin at mag-subscribe na rin kung gusto niyo mga videos na ganito. So, hanggang dito lang muna itong videos natin guys. Kita-kits sa susunod na vlog.